Una nang inihayag ni Pangulo Aquino na walang maiiwan sa pagtahak ng bansa sa tuwid na daan patungo sa kaunlaran. At upang matiyak na maihatid ng diretsyo sa mga Pilipino ang mga programa ng pamahalaan, tinalakay sa 4th National Multisectoral Policy Conference on Human Development kung saan ibinahagi ang iba't ibang mga panukalang batas at programa para sa bansa. Ang detalye mula kay Dina Pagibitan. Malaking porsyento umano ng tagumpay ng isang bansa ang tamang pamamahala ng mga lider nito, kung saan diretsyong naibibigay sa mga mamamayan nito ang mga programang pangkaunlaran. Sa paniniwalang ito, ginanap ang 4th National Multisectoral Policy Conference on Human Development, kung saan ibinahagi ng iba't ibang sektor ang kanilang mga panukalang batas at programa para sa bansa. Kabilang na dito ang education, health, environment, trade and investment, human rights, good governance and rural development. Samantala, patunay sa adhikaing inclusive growth ng Pangulong Aquino ang lumalawak na akses ng mga Pinoy sa edukasyon, agrikultura, infrastruktura, pabahay at social and health protection sa ilalim ng Philippine Development Plan o PD-Pinoy. Ayon sa datos ng NEDA, bagamat nananatiling malaking hamon sa gobyerno ang tuluyang pagsugpo sa kahirapan, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga sangkap sa pag-unlad ng bansa, gaya na lamang ng transparency at accountability sa pamahalaan. To the Philippine Development Plan, we focus on improving the productivity and potential of our workforce as well as the well-being of our people. Ayon naman kay UP Professor Leonor Briones, posibleng makamit ng Pilipinas ang inclusive growth sa pamamagitan ng transparency. By unlocking the mysteries and the secrets of the budget process and releasing these resources for the benefit not only of hosts. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.